So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasbasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the second topic for this new year. So, our topic is all about active obedience of Christ, and our Bible readings is Romans chapter 5 verse 19, NIV version. For just as through the obedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be righteous. So, may iba pa po tayong Bible readings, which is Hebrews chapter 2 verse 17, Philippians chapter 2 verse 7 to 8, and 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22, and 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapaliwanag kung paano si Jesus Christ sa kanyang perpektong pagsunod sa Diyos. So, ito ay nagdulot ng katwiran para sa mga nananalig sa kanya, katulad ng kung paano ang kasalanan ng unang tao, kundi si Adan. So, si Adan ay nagdala ng kamatayan sa sangkatauhan. So, ang pagsunod ni Jesus Christ ay nagbigay ng buhay at katwiran sa atin. So, sa kanyang pagiging ganap na tao at Diyos, tinupad ni Jesus Christ ang lahat ng hinihingi ng kautusan upang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus becomes fully human to fully obey the Father. So, yung pagiging tao ni Jesus Christ ay mahalaga upang magampanan niya ang perpektong pagsunod na kailangan upang matupad ang katarungan ng Diyos. So, bilang ganap na tao, naranasan niya ang lahat ng hamon, tukso, at paghihirap na ating nararanasan. Ngunit nananatili siyang walang kasalanan dahil sa kanyang pagiging masunurin is pinakita niya kung paano tayo dapat mamuhay ng ganap sa pagsunod sa Ama. Second is Jesus Christ represent humankind as the head of the new humanity. So, si Jesus Christ ang bagong kinatawa ng sangkatauhan na nagtatag ng isang bagong lahi ng mga mananampalataya. So, kung paano si Adan ang nagdala ng kasalanan at kamatayan sa mundo, si Jesus Christ naman ang nagdala ng buhay at katwiran. So, sa kanyang pagsunod, pinawalang bisa niya ang epekto ng pagkakasala ni Adan sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. So, last teaching is Jesus Christ's active obedience is credited to those who believe in His person and works. So, ang katwiran na tinamo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod ay ipinapasa niya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi natin kailangan maghanap ng sariling katwiran dahil ang kanyang ganap na pagsunod ay sapat upang tayo ituring matuwid sa harap ng Diyos. So, ang biyayang ito ay nagbibigay or binibigay sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas. So, ngayon nadako tayo sa ating application. Excuse me. So, yung first application natin is believe that Jesus is both God and man. So, dapat natin kilalanin na si Jesus Christ ay Diyos na naging tao upang tuparin ang plano ng kaligtasan. So, yung kanyang pagiging ganap na Diyos at tao ay nagbibigay sa atin ng pag-asa dahil siya lamang ang may kakayahang iligtas tayo mula sa kasalanan. So, dapat natin panatilihin ang pananampalataya sa kanyang ganap na kakayahan na unawain ang ating kahinaan at gabayan tayo tungo sa katwiran. Second is believe that Jesus Christ is sufficient for salvation. So, dapat walang ibang daan. Kasi alam naman natin na walang ibang daan patungo sa Diyos maliban kay Jesus Christ. So, wag natin idaan sa sariling gawa ang kaligtasan. Sa halip, magtiwala tayo sa kanyang perpektong pagsunod at sakripisyo. So, dapat natin ipagkatiwala sa kanya ang ating buhay dahil sapat na ang kanyang ginawa upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. So, last is believe that we are made righteous in Christ. So, sa pamamagitan ng pananampalataya is tayo ay tinuturing na matuwid dahil kay Kristo. So, dapat nating alalahanin na ang ating bagong pagkatao ay nakabatay sa kanyang katwiran, hindi sa ating sariling kakayahan. So, mamuhay tayo ng naaayon sa katotohanan ito at huwag nang balikan ang mga maling gawin ng kanakaraan. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of knowing Adam and Jesus as our representative. So,
Yung pagkilala kasi kay Aidan bilang kinatawan ng lumang sangkatauhan at kay Jesus Christ bilang kinatawan ng bagong sangkatauhan is nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating espiritual na kalagayan. So si Aidan kasi ang dahilan ng ating pagkakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil si Jesus Christ ang nagbukas ng daan upang tayo mapanumbalik sa tamang relasyon sa Kanya. So, sa pamamagitan kasi ni Jesus Christ, is natamo natin yung katwiran na kailanman ay hindi natin makakamit sa sarili nating kakayahan. So, ang kaalamang ito is nagbibigay diin na ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling gawa. So, pinapaalala nito na si Jesus Christ ang nagdala ng matagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So, sa pagsasama ng pananampalataya at pagpapakumbaba, mauunawaan kasi natin yung ating buhay ay dapat nakasentro sa pagsunod kay Jesus Christ bilang ating kinatawan at tagapagligtas. So, let's pray na po. Lord God na nasa langit, salamat po sa iyong anak na si Jesus Christ na naging ganap na tao upang tuparin ang iyong kalooban. Lord God, pinupuri ka namin sa kanyang perpektong pagsunod na nagdala sa amin ng katwiran at kaligtasan. Lord God, tulungan mo kaming magtiwala ng lubos sa kanyang ginawa para sa amin at pamuhay ayon sa aming bagong pagkatao kay Kristo. Lord God, naway palaging makita sa aming buhay ang iyong liwanag at katwiran sa pangalan ni Jesus. Amen.